The big question for a lot of people, considering what happened this year, ano kaya next year? Kasi, di ba, by February 7, tapos na yung one-year ban on the impeachment filings against the VP. Di ba? And then you also have the threat of an impeachment against the president. And of course, you have yung walang kamatayang bangga ng dalawang dating haligi ng unit team. And that's 2 years before the 2028 election. So with all that, if this year was crazy, what do we expect for next year? Halimbawa, itong nabanggit mo, impeachment. Well, may mga nagpaplano ng mag-refile ng Yeah. impeachment after ng one-year ban. Pero hindi ganun kadali ang impeachment ngayon dahil nga nabago yung rules because of the Supreme Court decision on the impeachment of the Vice President this year. Kaya hindi ka siya ganun kadali. Mas uphill ngayon ang impeachment because of the decision of the Supreme Court. Na hanggang ngayon, wala pa rin sagot Wala pang desisyon, yung MR. doon sa motion for reconsideration, no? Ikalawa ay siyempre mababa, historic low yung approval rating ng presidente. At yung impeachment na yan, katulad nung nangyari last year, ay merong direct or indirect support ng presidente. Pero dahil record high ang kanyang pagbaba ng kanyang record low ang pagbaba ng kanyang approval rating, marami ang mag-hesitate. Marami ang mag-hesitate, no? At ikatlo, palapit na ng palapit sa eleksyon. 2028, no? Practically sa 2027, simula na ng kampanya. No? Simula na. So, hindi ganoon kadali. Mas ang inaasahan ko, yung ombudsman na meron nakasala ngayon na plunder case against the Vice President. Kahit hindi siya matanggal sa posisyon, pwede siyang makasuhan dahil hindi naman siya immune from suit. So, ang pwede mangyari yan ay mabuksan yung kanyang bank accounts at mapatunayan kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na yung kanyang bank accounts ay punong-puno ng hundreds of millions galing sa mga drug lords, pogo lords at iba't ibang lords. No? So, yun yung isang pwede mangyari sa pamamagitan ng ombudsman. No? At iba pa ng mga ebidensya na hindi lumabas doon sa Senado dahil nga na unsyame yung impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court. No? So, tingin ko mas less yung possibility ng impeachment pero mas malaki yung possibility na yung hindi makikitang ebidensya sa impeachment ay lalabas sa pamamagitan ng ombudsman.